Okay, follow-up reaction mga kapatid dito nga sa 19% na taripa na ipapataw ng Amerika sa mga exports ng Pilipinas, no? Ipinagmalaki ni President Bongbong Marcos ang 1% na ibinaba sa 20% na taripa ng Estados Unidos. Well, kung hindi man natin tanggapin yung 1% na yun mga tol, balik tayo dun sa 20%, ganun pa rin naman eh. Pinatawan tayo ng taripa mga tol at nag-effort ang ating gobyerno para mapababa pero eto lang ang ibinigay sa atin ng Amerika. Nakakalungkot doon, matagal na natin silang tropa. Matagal na natin silang kaibigan pero mga kapatid dito talaga makikita mo iba ang Amerika, iba ang Pilipinas mga tol. Bansa nila yan, bansa natin to. Depende kung kaya nating makipagbrasuhan o makipagsikuhan sa kanila. Yun ang doon natin makikita mga tol, mag-iiba yung resulta. Pero dito nga sa nangyari mga tol, maraming mga politiko ang nagbigay ng kanilang mga opinion, reaksyon, komentaryo doon sa nangyaring pagbaba ng 1% doon sa 20% na tariff ng Amerika. So panoorin natin itong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere. No, bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Isa na sa mga nagbigay ng kanilang reaksyon, mismong ate ng ating Pangulo, mga tol. Sabing ganun dito kung may kita ninyo sa gilid 1% might seem like a very small concession. However, it is a significant achievement ayon dito kay President Bongbong Marcos. Sinagot yan agad-agad, nirebat agad yan mga kapatid ng kanyang kapatid. 19% na taripa para sa Pilipinas tapos 0% na taripa para sa Amerika. Paano tayo nanalo dyan? Well, panoorin natin ito mga tol. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang 1% binaba sa taripang ipapataw ng Amerika sa mga ine-export nating produkto. Pero agad yang tinabla ng kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Talo raw tayo sa 19-0. Mula sa Washington DC sa Amerika, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Well, may mga nababasa akong mga comment. Kasi nagbabasa-basa ako ng mga comment. Sabing gano'n, napakaraming mga American company dito sa Pilipinas na nagbabayad ng buwis. Sabing ganun. Pero tayo, wala naman tayong company doon sa Amerika. Kaya kung titignan nyo, malaki pa rin ang kinikita natin sa Amerika. Sabing ganun. Lugi pa nga sila, sabing ganun mga tol. Ano sa tingin ninyo? Anong masasabi ninyo doon sa comment na yon? No? Tuloy natin to. Marcel, paano ba sabi ng Pangulo na panalo pa rin ang Pilipinas sa kasunduang ito? GG 19-0. Yan ang napagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump tungkol sa taripang ipapataw ng Amerika sa Pilipinas sa kanilang pag-uusap kanina sa White House. Ibig sabihin, 1% lamang ang ibinaba mula sa 20% na taripa na gustong ipataw ng US, magiging 19% na lamang ito. May choice ba tayo? Diba? Yun ang number 1 na tanong eh. May choice ba tayo? Pwede ba natin tanggihan? Hindi. Ayaw namin tanggapin yung 19% na yan. Hindi, ayaw namin tanggapin. O, edi 20% kayo. Pero tatanggalan naman ng taripa ng Pilipinas ang ilang produkto ng US, partikular ang automobile. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bilang kapalit, mas dadagdag naman ang importasyon ng Pilipinas sa soy products, wheat products at pharma o yung mga gamot papunta sa Pilipinas para daw mas maging mura ang presyo nito. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ginawa nila ang lahat para makipagnegosasyon sa Amerika pero sa huli, desisyon pa rin ito ng US. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos at President Trump. 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Very tough negotiated. So far, we're not there. Kasi yung sabi kanina, so lalakihan natin yung ini-import natin sa kanila, yung mga pharmaceutical products na ganyan na galing ng Amerika, since zero tariff naman siya, mas murang mabibili ng mga consumer dito sa Pilipinas. But again, walang ibinabayad na tariff ang Amerika sa atin, mga tol. Walang ibinabayad. So wala tayong kikitain doon, walang kikitain ng Pilipinas.
mapapakinabangan ng mga consumer. Syempre, product galing Amerika, mas mura. Pero walang kikitain ang Pilipinas. Habang, syempre mga tol, hindi ko alam kung Pilipinas ang magbabayad ng 19% na yun o yung mga mismong mga Amerikano din na bibili ng mga produkto ng Pilipinas kapag nag-e-exports tayo mga tol, di ba? So comment na lang kayo sa ibaba. Because he's negotiating too tough. In fact, Is negotiating too tough, no? Pero pambobola na lang ni Trump yan eh. used to like him better than I do now. Jiggy, bukod nga dyan sa taripa, napag-usapan din yung plano ng Amerika na magtayo ng ammunition hub sa Pilipinas. Nariyan kasi yung concerns na baka magkaroon ng negatibong reaksyon ng China tungkol dito. Hindi na bago yun. Matagal nang may negatibong reaksyon sa atin ng China. Lagi nga nating sinasabi kahit alisin mo ang Amerika dito sa ating bansa, pagtabuyan natin sila, hindi naman magbabago yung stand ng China. Inaangkin pa rin nila mga tol yung ating mga bahura o mga teritoryo. Diba? O tingnan nyo, 6 na taon namuno sa atin si dating Pangulong Duterte. Tropa niya pa ang China dun ha. Tanong, binitawan ba ng China ang West Philippine Sea? Hindi naman eh. Diba? Pinagtabo yan dati ni dating Pangulong Duterte ang mga Amerikano. Tanong, nagbago ba ang China sa kanilang sa kanilang pagtingin? 'Di ba inaangkin pa rin naman nila 'yan? 'Di ba nga nakipagnegosasyon din diyan dati si Pangulong Duterte na para ma-harvest natin yung mga gas. O ano sabi sa kanila Xi Jinping? Don't do that. Or we going to have a trouble. At sabi ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, kahit naman ngayon target na ng China ang Pilipinas. Diba? Kaya maiging ang isipin ay pagbibigay na lamang ng proteksyon sa ating bansa. At ang tanong dyan ng ilang mga US media, paano babalansihin ng Pilipinas ang relasyon nito sa China at sa Amerika? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kailangang balansihin dahil ang polisiya ng bansa ay foreign independent o independent foreign policy at itong sinusunod nila. Jiggy, wala namang nakikitang problema si US President Trump kung maging maayos man ang relasyon ng Pilipinas sa China. Pero kanina, mukhang meron siyang pasaring sa nakalipas na administrasyon ng Pilipinas. Ibang-iba rin na tsura dito ni Trump eh. Tingnan mo, medyo bata-bata pa si Trump eh, no? Dito sa file video. Kanina, mukhang meron siyang pasaring sa nakalipas na administrasyon ng Pilipinas. Pakinggan natin to. You know, you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault, and the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. Yun yung pasaring niya eh, di ba? Yung dating presidente daw mga tol eh masyadong pumaling doon sa China, pero ngayon ay untilted very tawag dito? Very quick. Tama ba yung sinabi niya? Tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. Quickly. Nakaalis na nga dito sa Washington si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay sisimulan na niya ang pag-anda para sa kanyang State of the Nation address. Alright mga kapatid, no, bukod dito sa komento ni Senator Amy Marcos, marami pang mga politiko ang nagbigay din ng komento. Ito, tingnan na lang natin dito mga kapatid. Ayan, nakikita naman ninyo. Reaksyon ng ilang senador sa 19% na taripa sa Pilipinas exports sa US. Sabi rito ni Senator J.V. Ejercito, masyado tayong dehado. This is grossly disadvantageous to the Philippines. Hanggang ngayon, little brown brother pa rin ba ang tingin sa atin? Tapos eto, binasa na natin to dun sa nakaraang reaction natin. 19% versus zero tariffs is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the United States and the Philippines. If I may add, it is the worst insult that I host, yung tinutukoy niya rito si Trump, can throw at his guest. It is time for us to look for other trade partners. Sabing ganun. Sabi naman ni Senator Amy, a mere 1% reduction in tariff rates for Philippine goods while US goods enjoy zero tariffs certainly does not look like a win for Philippines o for the Philippines mga tol. But again mga kapatid, hindi pang insulto yan sa ating administrasyon ngayon dahil wala naman tayo magagawa kung ganun talaga ang tingin ng Amerika sa Pilipinas.
no, mga kapatid, no? Tingnan na lang natin ng ibang positive side. Like for example, ang kanilang suporta pagdating sa puwersa kapag tayo ay binubuli ng China, mga tol. Imagine nyo na lang yan para medyo mabawasan ng ating sama ng loob, di ba? Yun na lang na ang ating mga tignan, yung kanilang pagsuporta, pagbibigay ng pagpapadala rito ng mga bagong missile na ating magagamit, if ever, depensa, deterrence, kung ano man tawag nila dyan. Diba? So comment ka na lamang mga tol sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.